Naalala ko ang sinabi ng tatay ko patungkol sa swerte at malas. Sabi niya noong nabubuhay siya na hindi yun totoo. Hindi pwedeng sinuwerte lang tayo sa buhay o kaya naman ay minalas. Ang lahat ng nangyayari sa atin ay bunga ng mga nauna nating desisyon sa buhay. Maganda man o hindi ang resulta, ay kailangan natin itong tanggapin dahil palaging merong aral yon sa buhay natin. At ang mga aral na yon, ang pinakamagandang baon natin habang nagpapatuloy sa pagharap sa hamon ng buhay. Pinagpalang araw kabanong, mga kayanggaw at mga kabangers, at sa mga tagapakinig sa channel na ito. Sumulat ako para ibahagi ang totoong karanasan naming magkapatid mula sa probinsya kung saan kami nakatira. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar sa Kabisayaan para na rin sa proteksyon namin. Kung anuman ang maririnig nyo mula sa kwentong ito, ang lahat ng detalye, pangalan ng tao, lugar at iba pa ay sinadya ko pong baguhin para maitago ang aming pagkakakilanlan. Nawa po ay magustuhan nyo itong aking ibabahagi dahil may mga aral tayong makukuha rito. Alam ko yon dahil ito ang natutunan naming magkapatid sa mga nangyari. Kabanong, kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Kung bago ka pa lang sa ating channel, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin rin ang like button. Napakalaking tulong po ito para sa ating channel kung gagawin nyo po ang bagay na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi ko matandaang nagkaroon ako ng pagkakataong pumili ng magiging buhay ko kabanong. Simula pagkabata, asin na ang bumubuhay sa amin. Asin na iniipon ng tatay Hertur namin mula sa mga dagat sa kabilang bayan. Asin na pinapatuyo ni Nanay Trudes sa mga kumot na puting-puti sa ilalim ng init ng araw. Laging may amoy na alat ang palad ko at minsan pati kamao ko. Ako nga pala si Tommy, 33 anyos, panganay. Katabi ko ngayon sa kanitong gawa sa kahoy ang kapatid ko, si Amer. Mas bata sa akin ng 3 taon pero mas malaki ang katawan at mas mabilis uminit ang ulo. Bata pa lang kabanong ay palagi na nila kaming kasakasama. Kaya kahit papaano ay sanay na rin kami sa ganitong buhay. Kabisado na rin namin ang kapatid ko ang mga galawan ng isang mag-aasin. Huwag kang nga antok-antok dyan, kuya. Ang tindi mo rin no? Ako, ramdam na ramdam ko na humahampas ang gulong ng kariton natin sa malubhang kalsada Tapos ikaw, parang antok na antok pa rin sa ganitong lagay. Pag nadali tayo ng ligaw na aso dito, ubus tayong dalawa nito Ha? Anong ligaw na aso? Bakit mo naman biglang naisingit yung aso? Hindi ko rin alam. Bigla ko nalang naisip Ikaw talaga Sa tingin mo, dito sa liblib na lugar na to may ligaw na aso? Mas may tsansa pa tayong makasalubong ng tikbalang kaysa sa aso, no? Malay ba naman natin, di ba? Ewan ko sa'yo, tol. Kapag nakakita tayo ng aso rito, hindi rin tayo siguradong aso yun. Baka sigbin. Ano, mas gusto mo ba yun? Tumawa lang siya kabanong, pero alam kong hindi yun tawa ng isang naaaliw. Kumbaga ang dating ay sarkastiko kabanong. Hindi man ipinahahalata ng kapatid ko sa akin, ramdam ko naman na nagpapakatatag lang siya sa araw-araw. Simula kasi nang mamatay ang aming mga magulang, ay unti-unti na rin humina ang aming benta. May mga nanira sa amin na dating kasamahan at kaklose pa mismo ni Tatay Hertur. Lumabas ang totoo nilang kulay at nalaman namin ang totoo, na kung gaano sila kainggit sa paraan ng mga magulang namin ang pagbebenta. Madali kasing makapalagayan ng loob ang tatay at nanay ko. Hindi sila mahirap kausap, katulad ng ibang mga nagmamaneho. Pagkatapos kong mag-alala, yun ay tinapik-tapik ko lang sa balikat si Amer. Saka kami nagpatuloy sa pagtutulak ng kariton na may lamang mga asin. Sa totoo lang din, kahit gaano namin kanormal tingnan ang negosyo namin pagtitinda ng asin, iba ang pakiramdam ngayong dinadaanan namin ng kalsada papuntang Baryo Unak.
Ito kasi ang unang beses namin na pupunta sa lugar na yon. Dahil nga sa paninira sa amin ng mga dating malalapit na kanegosyo nila nanay at tatay, madalang na kami makapagbenta sa mga dating dinadala naming talipapa. Kaya ang naisip naming plano ni Amer upang maisalba ang papalugi na naming negosyo ay maghanap ng mga lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. At ang unang baryong nasa listahan namin. Ito rin ang unang baryong binalaan kami ng isang matandang nakasalubong namin nung una. Nagpakilala siya bilang si Mang Tani. Niloko pa nga kami na kaya niya raw basahin ang klima sa pamamagitan ng ihip ng hangin. Kaya dun pa lang ay hindi na kami naniwala. Pero hindi ko rin alam, Kabanong, kung bakit habang papalapit kami sa Baryo Unak ay patuloy na sumasagi sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Tani. Magandang araw at mawalang galang na po, Manong. Ako nga po pala si Tommy at itong kapatid kong si Amer. Magandang araw din sa inyo mga iho. Anong atin? Itatanong ko lang po sana kung tama po ba itong tinatahak namin na papuntang Baryo Unak. Pero teka, anong gagawin niyo sa Baryo Unak? Balak po sana namin mag-angkat ng paninda namin. Ang narinig ko po kasing balita wala na raw po nagbebenta doon mula sa bayan Sigurado kayo doon kayo pupunta? Bakit po? Bawal po ba doon? Delikado sa lugar na yon. Paano pong delikado? Sa tingin niyo, bakit hanggang ngayon wala pang napunta sa lugar na yon? Hindi nga rin po namin alam eh. Kung alam niyo po edi sabihin niyo na po sa amin. Aray kuya, bakit pungurot? Mais kang makipag-usap. Matanda yung kaharap mo, no? Baka nakakalimutan mo. Pasensya na po kayo sa asal nitong kapatid ko, Mang... Tani. Mang Tani na lang ang itawag niyo sa akin. Paano niyo po nasabi na delikado sa lugar na yon? Basta, huwag kayo ron mga iho. May mga nilalag doon na hindi naaabot ng sikat ng araw. At hindi lang yung Baryo Unak, kundi marami pa. Bumalik na kayo, kesa ilagay ang mga buhay niyo sa matinding panganib. Sus, tara na nga kuya. Huwag mo na pansinin yan. Bigyan mo na lang ng barya. Tara na. Kung di lang talaga mainitin tong kapatid ko, Kabanong, malamang nalaman ko na yung gustong iparting sa amin ni Mang Tani. Gustuin ko man na bumalik pero dahil nagtuloy-tuloy na si Amer, kaya sumunod na lang din ako. Mahirap kasi talaga kalaban ng kapatid ko kapag dumali na ang init ng ulo. Hindi ko na lang din sinabayan para hindi kami maabala pareho sa trabaho. Nagtuloy-tuloy pa kami hanggang sa makalampas na sa malubak na daan. Hanggang sa tumambad sa amin ng bungad ng unak. Maliit nga lang din katulad ng mga tipikal na baryo. Walang ingay at tila wala namang kakaiba gaya ng sinasabi ni Mang Tani kanina. Iginala kong tingin hanggang sa madako ang mga mata ko sa lumang poso sa bandang kanan. Hindi kalayuan sa amin. May bahay malapit doon na lumalangit-ngit ang bintana. Napansin ko rin kagad ang 3 bangkito sa ilalim ng puno ng akasya. May mga baso roon at isang plato na halatang natuyuan na ng pagkain. Pero walang tao. Ni isa ay wala kaming nakita ni aninuman. Kuya, ito na ba yung Baryo Unak? Hindi ko alam Baka. Parang wala naman kasing tao Tapos, sasabihin pa nung matandang yun na delikado sa lugar na to. Parang ang abandonado At delikado ron. Hindi ko nga rin alam. Hindi ko masasagot ang mga tanong mong yan. Dahil ngayon lang din naman ako pumunta rito May mabebenta ba tayo rito ng asin? Kung wala, edi aalis na lang tayo para hindi rin masayang yung oras natin. Doon na tayo sa pangalawang baryo pumunta. Ano bang nakasulat niyan sa listahan? Baryo Duhang. Sige. Doon na tayo magpunta. Wait lang kuya. Subukan na din natin. Baka mamaya nasa mga bahay-bahay lang din yan. Wala namang masama kung sumubok, di ba? Kaysa masayang yung oras natin sa wala. Total, nandito na rin naman tayo Hindi na ako nakaalma pa sa nakababata kong kapatid dahil umabante na kagad siya at nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa loob ng baryo. Nagsimula siyang sumigaw-sigaw ng asin at sinabayan ko na rin.
Asin! Murang asin! 3 supot, 30! Bili na kayo! Magandang araw po mga taga-Baryo Unak. Bili na ho kayo ng asin. Siguradong mura at malinis. Hindi kayo magsisisi. Pulit at maayos ang pagkakagawa at hindi minadali. Kaya bumili na ho kayo. 3 supot, 30. Siguradong makakasa kayong malinis at murang-mura. Bili na ho kayo ng asin. Nasa gitna na kami ng baryo at paulit-ulit na sumisigaw kabanong, pero ni isang beses ay wala namang tumugon sa amin. Wala talagang kahit isang tao ang nagpakita, pero may napansin ako na parabang may mga matang nakamasid sa amin. Hindi ko lang pinahalatang medyo kinakabahan ako, lalo na nang maalala ko na naman ang sinabi ni Mang Tani. Kaya nang may kumalampag mula sa hindi kalayuan, ay napatigil ako at napatanong sa gulat. Aaminin ko na mas matatakutin at mas magugulatin talaga ako kaysa kay Amer. Ha? Ano yun? Nang teting naman oh. Kinama ka naman kagad, kuya. Nahulog na kung ano lang yun. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kanina, pero kanina ko pa talaga napapansin na parang may mga matang nagmamasid sa atin, tol. Sus, paranoid ka lang, kuya. Bilisan mo na at itulak na natin tong kariton para makalis na tayo sa boring na baryo na ito. Ginawa ko na nga ang sinabi ng nakababata kong kapatid. Nagmadali akong tumulong sa pagtutulak ng kariton habang nagmamasid-masid. Hanggang sa pagtingin ko sa ilang kabahayan, doon ko mas napagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kabanong. Halos lahat ng karamihan sa mga bahay na nadaanan namin ay may nakasilip na pares na mga mata. Puro puti at walang itim. Kumigpit ang hawak ko sa kariton sa kabumaling sa nakababata kong kapatid na tila wala pa rin kamalayan sa kung anong nakapaligid sa amin. At doon na nga rin tila nagbago ang ihip ng hangin. Kasunod ng isang boses mula sa kanan namin ang biglang nagsalita. Nagtanong kung magkanong isang sako ng asin. Pareho kaming nagulat ni Amer dahil biglang sumulpot ang nasabing lalaki. Matangkad siya, payat at sobrang putla ng balat na parabang di pa naaarawan sa buong buhay niya. Nakatayo lang siya sa ilalim ng puno na malapit sa amin. Nakangiti pero halatang halata na parang napipilitan lang. Inulit niya ang pagtatanong kung magkanong asin, kaya tila bumalik kami sa ulirat na magkapatid. Ha? Isang sako ho ang bibilhin nyo? Sinabi na nga, kuya, paulit-ulit ka naman eh. Pasensya na. Wait lang po kuya. 350 lang po ang isang sako. Matapos namin magkatitigan ng nasabing lalaking payat, hindi ko alam kung bakit pero parang umikot ang sikmura ko. Napalod ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nakita ko na lang na biglang lumusob ang nasabing lalaki sa kapatid ko. Binundol niya si Amer at pareho silang napadaus-us sa lupa. Gustuin ko mang tumulong pero wala akong magawa dahil talagang namimilipit sa sakit ang tiyan ko. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil halos panawan ako ng mahalay tao. Nakita ko pa na napahawak si Amer sa isang supot ng asin. Hindi niya sinasadyang nasabo yun sa lalaking payat na sumalakay sa kanya. Hindi ko na talaga nakita ang eksaktong nangyari dahil nagdidilim na rin ang paningin ko sa sakit ng tiyan. Paglingon ko na lang ay nakadapa na si Amer, habang ang lalaking sumasalakay sa amin ay wala na rin. Pero ang bahay sa harap kung saan parang tumakbo ang taong yon ay nagliliyab na. Sakto na bumangon ang kapatid ko tumingin din sa nasusunog na bahay. Dahil lumang kahoy na yon, kaya madaling nagliyab pati ang mga katabi pa. Hindi ako sigurado pero may narinig talaga akong naghihiyaw na parang tao na nasusunog dun sa bahay kaya natakot ako. Anong nangyayari, Amer? Hindi ko alam kung paanong nagkasunog tapos nawala yung lalaki. Diyos ko po. Umalis na tayo dito, kuya. Inakay niya ako at pansamantalang isinakay sa kariton. Naiga ko sa mga asin at dalig-daling tinulak ng kapatid ko ang kariton. Dala na rin ng pagkataranta niya ay nagawa niya yon. Malakas din naman siya, mas matipuno sa akin, kaya mabilis kaming nakaalis sa lugar. Namalayan ko na lang na halos buong kabahayan pala ang nasunog doon.
Hindi lang din ako sure pero medyo masama pa rin ang pakiramdam ko at umiikot pa rin ang tiyan ko. Pero meron ako nakitang iilang anino na di ko alam kung tao ba o kung ano na nagtatakbuhan palayo. Nang medyo malayo na kami sa Baryo Unak, huminto saglit si Amer at pagod niyang isinandal ang sarili sa gilid ng puno. Ako naman, sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang din bumuti ang pakiramdam ko, Kabanong. As in, bumalik na po talaga sa normal. Nagkatinginan kami ng nakababata kong kapatid at parehong nagguguluhan sa nangyari. Nakasunog ba tayo ng mga kabayan, kuya? Hindi ko alam eh. Hindi naman tayong may gawa nun, di ba? Wala naman tayong lighter o kahit anong magpapaliyab ng bagay, tol. Kaya, huwag tayong kabahan. Pero bakit nasunog yung mga bahay? Sino gumawa nun? Saka, saan napunta yung lalaki? Hindi ko masasagot yan. Hindi ko rin naman kasi nakita yung nangyari. Ang tanda ko lang, matapos kami magkatitigan ng lalaking payat, bigla akong namilipit dahil sa sakit ng tiyan ko eh. Parang mawawala ng ulirat. Hanggang sa nakita na kitang nakadapa tapos yun, nasusunog na yung isang bahay. Tuloy-tuloy na. Sana lang eh, walang napahamak na mga taga roon. Ay, nako. Paano may mapapahamak? Eh wala namang katao-tao ron. Maliban nun sa taong yun na bigla akong binundol. Hindi talaga siya natakot na sa payat niya at laki ng katawan ko. Ako pa napili niya kalabanin. Eh dapat kasi nakinig na lang tayo sa sinabi ni Mang Tani. Eh mas iniisip mo pa yun kaysa sa nangyari. Umalis na nga lang tayo, kuya. Baka may makakita pa sa atin at tayo ang sisihin. Wala naman tayong kasalanan eh. Eh sino maniniwala lalo na tayong dalawa lang yung parehong nandito. Alalahanin mo na marami ang naninira ngayon sa negosyo natin ha. Kaya kapag may nakaalam ng nangyaring to, siguradong hahanap sila ng butas para mas mapabagsak tayo. Kaya tara na. O sige na. Paano, uuwi na tayo? Hindi. Mas maghihinala lang sila kapag ganun. Dumiretso na tayo sa Baryo Duwang. Pagtayo at pagpagpag ni Amer ng sarili ay saka siya nagtulak ng kariton. Tumayo na rin ako at sumunod kahit ang totoo ay nataalangan ako sa mga pinaggagawa ng kapatid ko, Kabanong. Hindi ko lang maisip na parang wala lang sa kanya ang lahat habang ako'y matinding nag-iisip kung meron bang nadamay sa sunog. Nagpatuloy na nga kami na parang wala lang nangyari. At kahit malayo na at nakikita pa rin namin ang usok mula sa Baryo Unak, tila wala naman din pumapansin. Dahil katulad ng sinabi ni Mang Tani, wala talagang dumadako sa lugar na yon. Kaya ang tanong ko rin nung unang hindi ko pa alam ay bakit? Mula sa baryo ng Unak, hindi na muna kami nag-usap ni Amer ng halos 1 oras. Tanging ang tunog ng gulong ng kariton at ang paggaspas ng hangin sa mga puno ang nagsilbi naming ingay. Mabigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa pagod, Kabanong, kundi dahil sa pakiramdam na parabang may nakamba pa sa aming panganib pagkatapos nito. Simula na nangyari yon sa liblib na baryong napuntahan namin, hindi na rin tuloy maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Tani. Masawag kayo roon, mga iho. May mga nilalang doon na hindi naaabot ang sikat ng araw. At hindi lang yung Baryo Unak, kundi marami pa. Bumalik na kayo, kaya sa ilagay ang mga buhay nyo sa matinding panganib. Nang maalala ko yon, ay napahinto ko kaya nagtatakang napatingin na naman sa akin si Amer. O bakit na naman, kuya? Bumalik na kaya tayo? Malayo na tayo, kuya. Mas mapapagod lang tayo sa wala kung babalik tayo. Baka wala na naman tayong kitain katulad ng mga nakaraang araw. Hindi ka ba nag-aalala ron? Baka sa mga susunod na mga araw wala na tayo makain, kundi puro asin na lang. Mas nag-aalala ko na kapag tumuloy tayo katulad ng sinabi ng Mang Tani, baka mapahamak tayo. Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Wala naman tayong kasalanan sa nangyari, kuya Alam naman natin yung pareho. Ang magiging problema lang natin ay kapag nalaman yun ng mga kalaban natin sa pagbebenta ng asin. Sigurado akong gagamitin nila yon para mas masira tayo. Napaismid na lang ako at pasimpleng napabuntong hininga. Alam ko kasing sa mga puntong yon ay hindi naiintindihan ng nakababata kong kapatid ang pinaghuhugutan ko. Wala nang mas importante sa buhay dahil hindi ito katulad ng negosyo, pagkain, susuotin, reputasyon o tiwala na pupwedeng ibalik o itama. Hindi ako nagigets ng kapatid ko na iisa lang ang buhay.
Pero ayaw ko na rin makipagtalo pa kaya hindi na ako umimik. Hindi ko na rin pinakinggan ang iba pa niyang sinasabi. Pumapasok lang yun sa kanan kong tenga at lumalabas sa kaliwa. Hanggang sa may unahan ay bumungad na sa amin ng isang malapad na bukana. Isang sangang daan na hindi ko pa nakikita kahit kailan sa mga nauna naming nilakbay. 3 baryo ang tila nagtatagpo ron, halos magkakadikit, na parabang sadya silang idinikit sa isa't isa. Isang karatula ang nakatusok sa lupa. Halos nabubulok na at sabay kaming napatingin doon. Baryo Duhang, Tulo Malikmo, at Apu Otsuong. Ayos to ah. Magkakatabi lang sila kuya oh. Kita mo ang swerte pa rin talaga natin. Sabi ko naman sa iyo magtuloy-tuloy lang tayo. Kung nakanig ka sa matandang yon, di nga tayo. Walang kita. Wala tayong makakain kapag ganun. Pero hindi to normal. Hindi normal kuya. Ganito rin yung pakiramdam ko ron sa Baryo Unak. Hindi na dapat talaga tayo tumuloy, tol. Ano ka ba naman kuya? Ngayon ko pa ba aatras? Nandito na tayo. Ano klase pag-iisip yan? Hindi mo ba naiintindihan yung salitang panganib, Amer? Binalaan na tayo ni Mang Tani. Sinabi na niya na wag na tayong tumuloy. Dapat hindi na talaga tayo tumuloy Nang totya naman Mas pakikinggan mo pa yung matandang hukluban na yun. Kanina mo lang siya nakilala. Ako kuya, simula bata pa lang, magkasama na tayo. Ano pa nangyari sa'yo Bakit para bang takot na takot ka masyado? Ay nako, minsan tuloy napapaisip ako kung bakit sa duwag na katulad mo pa pinaubayan ng mga magulang natin itong pag-aasin natin Kung ako lang sigurong naging panganay, hindi tayo malulugi. Hindi tayo sisiraan ng mga tao. Dahil kapag may narinig akong gumawa nun, hindi ko palalampasin. Oo, teka lang. Bakit dyan naman napunta ang usapan? Bakit saan mo ba gusto mapunta ha? Di ba, kung di naman dahil sa kadugan mong harapin yung mga naninira sa atin, sana hindi tayo maghahalugog ng mga liblib na baryo. Tapos kayo, nandito tayo, bag pa rin ang buntot mo. Parang mas mukha pa akong panganay sa iyo Bawiin mo yung sinasabi mo Hindi. Dahil totoo lahat ang sinabi ko. Magising ka naman sa katotohanan, kuya. Duwag ka. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ako duwag. Tingnan natin lokoy ng isa't isa, kuya. Alam ko naman na duwag ka Sa ating dalawa, kuya, ako mas may lakas ng loob na sinabi ng bawiin mo mga sinabi mo, kundi ano? Sus! Puro ka lang naman ampe Duwag ka talaga. Ha? Bago pa ako makapagsalita, ay may 2 figura nang lumitaw mula sa magkabilang gilid ng daan. Natigilan tuloy kami sa pagtatalo ni Amer. Nagpasalamat na rin ako at nangyari yon dahil hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko kanina. Kinukuyong ko na lang ng maigpit ang mga kamao ko. Pero ang puso ko'y galit na talaga at gusto nang manakit kabanong. Salamat na rin sa mga bagong dating dahil kahit papaano ay humupang tensyon sa pagitan naming magkapatid. Napalingon kami ni Amer sa 2 Ginoo. Pareho silang matatangkad, lampas 6 na talampakan. Parehong matitupuno at halatang sanay sa pakipagpambuno. Ngunit ang mas kakaiba ay pareho nilang tinatakpan ang bibig at ilong ng makakapal na tela. At pareho ring umatras ng bagya nang mapalapit ang kariton naming puno ng asin. Magandang araw ho. Magandang araw ho. Pasensya na po kung medyo maingay yata kami. Ano po kasi? Naglalako lang kami ng mga paninda naming asin. Baka po gusto nyo kumuha ng mga bossing. Mas lalo kaming natigilang magkapatid nang marinig ang mga boses nilang tila galing sa ilalim ng hukay. Parehong malalim na nakakatakot. Hindi nila kami pinatutuloy na pumasok sa kahit saang baryo sa 3. Nagpakilala nga sila bilang si Leandro, ang pinuno ng baryo Tulo Malikmo, at Legard na pinuno naman ng baryo Apu Otsuong. Pero kahit ayaw nilang papasukin kami sa kani-kanilang baryo, ay nagpumilit pa rin ang kapatid ko. Kilalang kilala ko talaga si Amer na hindi siya papayag na walang mapapala sa aming mapupuntahan. Kaya kahit parang nakikita kong galit na ang mukha ng 2 pinuno, ay sige pa rin ang nakababata kong kapatid. Kung di nyo po kami patutuloyin sa mga baryo nyo, sa Tulo Malikmo at Apong Suot, sa baryo Duwang na lang po kami magpupunta. Pasensya na kayo sa abala Hinuwakon ko na sa balikat si Amer.
dahil kita kong nagtitimpi lang ang dalawang pinuno. Pinagmasdan ko ulit sila. Ang nasa kanan ay may malapad na balikat. May pilat sa liig na tila galing sa kagat. Ang nasa kaliwa naman ay saktuhan lang ang balikat, pero ang mga ugat sa braso niya ay nakaumbok, na parang anumang oras ay pwedeng pumutok at manuntok. At para mapalubag ang kanilang mga kalooban, lumapit ako at pilit na ngumiti. Pagkatapos ay kumuha ko ng 2 supot ng asin at iniabot sa kanila. Sabay silang napaatras at napansin ko kung paanong nanginig ang mga kamay nila habang nakatingin sa hawak ko. Sa tuwing sumasayad ang supot ng asin sa gilid ng kariton, ay para silang napapaingit sa takot. Ilag na ilag talaga sila, na para bang may lason kaming dala. Dahil nasa probinsya naman kami, hindi nalingid sa aming magkapatid ang kwento-kwento patungkol sa mga aswang at kung ano-ano ang mga kahinaan nila at kinatatakutan. Pero nang mga oras na yun, Kabanong, hindi ko talaga naisip na isa sila sa mga aswang. Ang atensyon ko kasi ay makaiwas lang kami sa gulo. Kaya ako nagpresenta na magbigay ng pambenta namin. Huwag po kayo mag-alala, libre lang tong asin. Tig-1 supot po kayo, Mang Leandro at Mang Ligarda. Huy, ang ginagawa mo kuya? Bakit po pinamimigay yung asin natin? Wala pa tayong benta. Panahimik ka na nga lang dyan. Pasensya na po ulit sa inyo ha. Pagdamutan nyo na po sana itong tig-1 supot ng asin. At kung maaari po sana hayaan nyo na lang kaming tumulong sa Baryo Duhang. Nagulat ako at napatras nang makita sina Mang Leandro at Mang Ligarda na parehong sumuntok sa kanilang mga palad. Kitang-kita ko na talaga sa mga mata nila ang galit. Kaya inilapag ko na lang sa sahig ang 2 supot ng asin. Iiwan ko na lang po rito. Alis na po kami at hindi na manggugulo sa inyo. Pasensya na talaga sa abala ha. Wala kaming intensyon na masama. Mga tindero lang po kami at naglalako ng mga asin. Tara na nga, Amir. Aalis na tayo? Oo, nakita mo naman mga mukha nila, di ba? Kapag hindi pa tayo umalis, siguradong may kalalagyan tayo. Nakikita mo ba yung mga kamao nila? Kapag tumama yun sa atin, siguradong hindi lang tayo makakatulog. Baka hindi na tayo magising. Wala nang nagawa si Amer nang ipihit ko ang kariton patalikod sa 2 ginoo. Napaismid na lang siya at napakamot ng ulo habang sumusunod sa akin. Napasulyap pa nga ako ulit sa 2 malalaking tao na yon, Kabanong, at pakunwaring ngumiti sa kanila. Pero ang totoo, kaya ako pasulyap-sulyap ay dahil baka bigla silang manambang nang wala kaming kaalam-alam habang nakatalikod. Hindi pa man kami nakakalayo ay nakarinig na kami ng sigaw. Mula sa kaliwang bahagi ay may isang matabang lalaking sumulpot. Nang makita namin ni Amer ang itsura nito ay nagulat kami. Halos gumagapang na siya palabas ng kakahuyan at nakakalbo na ang kanyang buhok dahil sa pagkasunog kasama na kalahating parte ng katawan. Nangingitim na ang parting yon at tila nakakalawi na ang ibang laman. At tila nakalawit na ang ibang laman. Dahil doon ay tila nangamoy sunog na karne ang paligid. Kahit sina Mang Leandro at Mang Ligarda ay nagulat sa nakita. Nilapitan nila ang nangihinang kasamaan na tinawag naman nilang Mang Leviste. Doon din namin napag-alaman ni Amer na pinuno pala siya ng Baryo Duhang. Leandro, Ligarda, huwag niyo lang palisin ang 2 yan. Sila ang may kasalanan. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Leviste? Huwag na kayo magmahang-mahangan pa. Kitang-kita kong ginawa niyo kay Yatot. Yatot? Sino po yun? Siya ang pinuno ng Baryo Unak. Baka siya yung lalaki na kausap natin din, kuya. Yung maputlang mapayat na lalaki. Siya nga. Pero wala naman kaming ginawa sa kanya. Pinagbenta lang namin siya ng asin. Tapos bigla na lang niya akong binundol. Pinatay niyo si Yatot at sinulog niyo ang Baryo Unak. Baka walang iya kayo. Ho? Hindi namin siya pinatay. Bigla na lang siyang nawala tapos nasunog na yung baryo. Wala kaming alam sa mga binibintang nyo. Maniwala po kayo. Huwag kayong magsinungaling. Ikaw at ang kapatid mo, kayong 2 pumaslang kay Yatot. Sabihin niyo sa amin, sinong nagsugo sa inyo para gawin to sa amin? Nananahimik kami rito sa mga liblib na baryo. Ano pong nagsugo? Wala po kaming alam sa mga pinagsasasabi nyo. Nagdala pa talaga kayo ng asin para patayin kaming lahat. Hindi ko po kayo maintindihan. Paano namin mapapatay si Mang Yatot kung asin lang ang dala namin?
Ang akin nyo ang sumunog sa taga-Baryo Unak at sa akin. Hindi kami nagsunog ng kahit na ano. Inatake kami ng payatot na yun at ipinagtanggol lang namin ang sarili namin. Wala kaming kahit anong sinunog o pinapatay. Baka ikaw ang gumawa nun na pinapasa mo lang sa amin ang krimen mo. Manahimik ka, kutong lupa ka. Nambibintang ka ba sa kasalanan ginawa mo? Dahil dyan, Leandro, Ligarda, oras na para turuan ng leksyon ng mga sugo na ito. Hindi natin pwedeng panampasin ang ginawa nilang pagsalakay sa mga baryo natin. At doon na nga nagbagong lahat, Kabanong. Unti-unting hinubad ni Mang Leviste ang damit niya at sa ilalim noon ay tumambad ang balat niyang nasunog at nangingitim na. Nakita ko kung paano mamula ang mga mata nila at nagulat kami ng kapatid ko dahil parabang napunit ang kanilang mga balat. Unti-unti silang nagpalit ng anyo. Si Mang Leviste ay nag-ala paniki. Ang katawan niya at ang mga ribs ay parang nag-uslian. Kitang-kita pa rin ang nasunog niyang balat, pero ang mas kapansin-pansin ay ang 2 umbok sa kanyang likuran. At sa pinakatuktok ng mga umbok na yon, mayroong butas na parang puwet na manok. Sumunod na rin si Mang Alejandro. Ang mga buto niya ay bumaluktot. Ang likod ay bumukol. At mula sa bibig niya ay umusli ang matatalim na pangil. Ang mga kamay niya ay humaba, naging mga paa ng aso. At ang huli ay si Mang Ligarda. Tahimik lang siyang nakatayo na unti-unting lumuhod habang nagpapalit ng anyo. Ang katawan niya ay unti-unting naging kulay lupa. Ang balat ay parang hinulmang putik. Humaba ang mga braso. Naging mabigat at mabagal. Pero ramdam ko ang lakas. Matitikman nyo ngayon ang bangis ng isang aswang na dos. Ang aswang na asmo at ang aswang na duwag. Nang marinig ko yun ay parang lumobo ang ulo ko. Natulig akong bigla at parang nanlabo ang mga mata ko dahil sa matinding kaba. Yung kasi ang unang pagkakataon ko makakita ng aswang, Kabanong. At hindi lang basta isang uri, kundi 3 pa. At ang pinaka nakapagtataka, kahit sikat pa ang araw ay nakakaya nilang makapagpalit ng anyong halimaw. Sino nagtarik ng aswang kahit maaga pa? Paano nyo na kaya na makapagpalit ng anyo? Nakuha mo pa talaga makapagtanong ng ganyan? Hindi naman kami tulad ng mga ordinaryong halimaw. Kaya namin makapagpalit ng anyo kahit may araw. Hindi rin namin kailangan ng langiso ng bilugang buwan para maging isang aswang. Ang kadiliman at kamilugan ng buwan ay dagdag lang sa lakas namin. Kaya humandi na kayong mamatay mga sugo na kung sino man. Hindi nga kami mga sugo. Wala kaming alam. Kuya, ano ba yung pinagsasasabi mo? Tara na't umalis na tayo dito. Sa tingin mo, pakikinggan ka ng mga yan, ha? Mga halimaw sila, oh. Papatayin nila tayo. Hindi na kayo makakalis sa lugar na ito. Papatayin namin kayo. At kung sino man na nagsugo sa inyo para gawin to sa amin, siya ang isusunod namin. Isunod mo mukha mo. Kung sa'yo. Kinuha ng kapatid ko ang isang supot ng asin at tinagis sa 3 aswang na dali-daling nagpulasan. Nang makita kong tumama ang ilan sa maliit na parte ng katawan nila, nakita kong umusok yun na kaagad ding naapula ng 3. Dito ko napagtanto ang tungkol sa pagkasunog. Dito ko nga po na-realize, Kabanong, ang nangyari kay Mang Yatot. Nasabuyan pala siya ng kapatid ko ng asin at nagliyab. Itong naging dahilan kaya inakala naming nawala siya. Ang totoo pala ay nasunog siya at tumama ang katawan niya sa lumang bahay, kaya yun nasunog at nadamay ang iba pa. Kuya, tara na. Tulungan mo akong magtulak nitong kariton. Bakit hindi na lang natin to iwan? Ito na lang natitirang asin natin, kuya. Kaya hindi ko to isusuko sa mga aswang na yan. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiinis sa sinabing yun ng kapatid ko. Pero bigla ko lang din naisip na asin nga palang isa sa mabisang panlaban sa mga aswang. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na itulak ang kariton. Pero naunang sumalakay si Mang Leandro na nasa anyong asbo. Mabilis siya dahil para siyang taong aso. Tumalon siya sa likuran namin, kaya dali-dali akong kumuha ng isa pang supot ng asin at isinabo yon. Sa kasamaang palad lang ay hindi to tumama dahil mabilis siyang nakaiwas. Umatake si Mang Ligarda na nasa anyong luwad naman. Dahil doon ay pareho kaming napabitaw ni Amir sa hawakan ng kariton. Gumulong ako pakanan sa gilid.
habang siya naman ay sa kaliwa. Naramdaman ko pa nga sa hangin ang kuko sa mukha ko. Pero nahagip lang ako at hindi talaga natamaan. Ganun pa man, ay kabadong-kabado pa rin ako, Kabanong, lalo na nang makita ang nanlilisik na mga mata ng luwad. Umikot lang yung saglit at ako naman ang pinuntirya. Pero mabilis ang kapatid ko dahil nagulat na lang ako nang may magsaboy ng asin mula sa kaliwang gilid. Sa pool na napatras si Mang Ligarda. Sa katawan ba naman siya tinamaan kaya para siyang batang umatungal habang nasusunog ang balat niya. Pero hindi siya bumagsak na tila nasanay din kaagad sa sakit na naramdaman. Kaya lang ay hindi na muna siya sumugod dahil halata namang nanghina siya sa ginawa ng kapatid ko. Ano? Sige! Sumugod kayo mga halimaw kayo! Naalala ko na ngayon, natakot nga pala kayo sa asin. Pinong-pinot pulido kaya itong gawa namin na asin. Kaya siguradong sa maling paglusob nyo magagaya kayo sa yatot na yun. Ano? Sige! Sugod! Huwag mo na silang buyuin, Amer. Baka magtawag pa sila ng iba. Wala akong pakialam, kuya. Papatayin ko silang lahat. Dahil sa sinabing yun ng kapatid ko, ay tila na-trigger niya si Mang Liviste. Sumigaw yun saka sumugod sa kanya na galit na galit. Kitang-kita namin ang likuran niya kung paano bumanat at bumuka ang butas na parang puwet ng manok. Naalarma ako kagad dahil nakita kong gusto niyang lamunin ng buhay ang aking kapatid. Amer! Hindi ka makakatakas sa akin kapag nahuli kita. Dudurugin ko ang buto mo sa loob. Ipaparamdam ko sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan. Kahit ako'y nagulat nang makita si Amer na sinabuyan ang likuran ni Mang Liviste ng asin. Nag-apo yun dahil sa dami ng asin at naging dahilan ng kanyang paglulumpasay. Tumakbo palayo ang aswang na yon at hindi na namin yun nakita pa. Pero dahil doon ay mas lalong nagalit si Mang Leandro at Mang Ligarda. Magkasunod silang sumalakay at parehong si Amer lang ang punteriya nila. Kaya dali-dali kaming tumakbo palayo sa asbo at luwad. Pero tinamaan ang binti ko at natusok ng matatalim na kuko ni Mang Ligarda. Sa pagpupumilit kong pumiglas ay napunit ang balat ko sa parting yun. Kaya napahiyaw talaga ako sa sakit, Kabanong. Sa totoo nga lang po, ngayong nagkukwento ko at isinusulat to, ay tila nanunumbalik ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. At doon ko lang napansin na nagkahiwalay pala kami ni Amer. Tumilapon ako sa gilid malapit sa puno habang siya ay nasa tapat lang ng kanito ng asin at nakadapa. Pinilit kong tumayo para alalayan ang kapatid ko nang nauntog pala sa maliit na bato. Kaya pansamantalang nawala ng malay. Amer! Amer, gumising ka! Malapit na sila sa iyo! Dahil hindi pa rin gumagalaw ang nakababata kong kapatid, pinilit kong tumayo at lumapit sa kanya. Kukuha pa rin sana ako ng asin pero humarang si Mang Ligarda at saka ngumisi. Tiningala ko siya dahil sa unang pagkakataon ay doon ko lang natitigan ang itsura ng isang luwad. Kung malaking tao na siya, dahil sa pagpapalitan niya bilang isang aswang, ay mas lalo pa siyang lumaki at lumapad ang katawan. Tumabi ka! Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay tumama na sa katawan ko ang malaki niyang kamao. Nasalag ko pa yon pero tumalsik pa rin ako at bumalandra sa puno. Pinilit ko ulit na tumayo hanggang sa makita kong may dugo sa aking labi. Napaubo ko pero hindi ko na halos mainda ang sakit at kahit nahihilo ay mas inalala ko pa rin ang nakababata kong kapatid. Ang naisip ko kasi, Kabanong, sa mga oras na yon, kapag namatay si Amer, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Oo, may mga hindi kami napagkakaunawaan sa maraming bagay. Oo, at mainit madalas ang ulo niya. Pero siya na lang ang nag-iisa kong mahal sa buhay, kaya ayaw kong mamatay siya sa ganitong klase ng paraan. Amer! Hindi na ulit ako nakapagsalita dahil binitbit na ako ni Mang Ligarda at muling hinagis malayo sa kariton ng asin. Nang tumama ang likod ko sa lupa matapos akong itapon ni Ligarda, akala ko nabasag ang gulugod ko. Nawalan kasi ako ng hangin at nagdilim ang paningin ko. Para akong sinakal ng lupa mismo at tila ba hinihigop ako ng putik na kinasadlakan ko. Hanggang sa marinig ko ang malakas at maangas na boses ng nakababata kong kapatid. Nakinga ako ng maluwag dahil nagising na rin siya at hindi napano. Kuya! Hayop kang halimaw ka, layuan mo, kuya ko!
Amer! Tulong! Dahan-dahan akong nag-ikot ng tingin. Nang wala na sa harapan ko si Mang Ligarda, sapilitan kong idiniin ang palad ko sa lupa at gumulong palayo bago pa siya ulit dumating at bago pa muling bumagsak ang kamaong parang tipak ng bato sa katawan ko. Bumuka ang lupa sa tapat ko. Kung hindi ako gumalaw, ay sigurado akong durog ang ulo ko. Hindi ko rin alam kung paanong nangyari yon, pero nakita kong gawayo ni Mang Ligarda. Para bang hindi sa pagiging luwad niyang aswang. May kakayahan siyang gamitin ng ilang parte ng lupang malapit sa kanya. Hindi sumisigaw si Ligarda at hindi rin siya nagngingisi. Tahimik siyang umaatake. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa halimaw na nagwawala na katulad ni Mang Leviste na wala pa rin sa eksena. Ang bawat takbang niya ay mabigat at parang ang bawat tiyabag niya ay may kasamang libing na sa hukay. Tumayo ako at sumandal sa gilid ng puno habang sinusundan ng tingin ng aking kapatid. Siya naman na kasi ang pinagtutulungan ng dalawang aswang. Pero kumpara sa akin, Kabanong, totoong matapang si Amer. Hindi ko siya nakitaan ng takot sa mga mata at talaga namang nakikipagtagisan siya ng lakas sa mga kakaibang aswang. Amer! Mag-iingat ka! Ikaw ang mag-iingat, kuya! Papatayin ko na itong mga to! Kitang-kita ko kung paano umisi ang mga dambuhalang asbo at luwad. Saka sila sabay na sumugod kay Amer. Natakot ako ng gusto dahil alam ko sa sarili ko na siguradong mamamatay ang kapatid ko kapag napatuloy yon. Kaya kahit masakit pa ang katawan ko, ay lumapit ako roon. Pero sa gilid ng paningin ko ay nakita kong muling sumugod si Mang Leviste. Kahit may asin na nakatikit sa balahibo niya at nasusunog na, ay hindi siya umaatras. Kinakamot niya ang sariling balat habang sumusugod. Para bang mas mahalaga sa kanya ang makapatay kaysa ang sakit na nararamdaman niya. Mabilis siyang gumagapang palapit sa akin, kaya umikot ako sa puno hanggang nakarating sa likod ng kariton. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang ayos lang si Amer. Hinihingal siya at sugatan na rin, pero determinado pa rin. Dumampot siya ng 2 supot ng asin at dali-daling isinaboy sa mga kaharap na aswang. Ganun na rin ang ginawa ko nang makitang muling sumalakay si Mang Leviste. Tinamaan siya at ang kalahati ng katawan niya ay nasunog na ng tuluyan. Pero tila hindi na niya iniinda ito. Ang likod niyang may umbok ay muling bumuka at sinunggaban ako. At dahil huli na ang lahat para sa akin, pinaliguan ko na lang ang sarili ko ng asin. Nang tuluyan niya na akong lamunin ay pinigil ko na ang paghinga. Hanggang sa dumilim ang paligid. Maya-maya lang ay lumiwanag ulit at pagbagsak ko sa lupa ay nakita kong lumiliyab na ang buong katawan ni Mang Leviste. Leandro! Ligarda! Tulungan niyo ako! Ayaw ko mamatay! Ayaw ko mamatay! Ang sakit! Ang sakit! Tumigil ang asbo at luwad sa pagsalakay kay Amer na tila nadedehado na. Mabuti na lang din dahil kundi sigurado mapapatay nila ang kapatid ko. Nang papalapit na ang 2 aswang ay tumakbo ko palayo. Nakita ko naman si Amer na tinulak ang kariton hanggang sa mag-abot kami. Anong nangyari, kuya? Napatay ko na yata yung isang aswang, si Mang Leviste. Tuluyan nang natupok ng apoy ang nasabing aswang, kaya pagkatapos noon ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng kung anong nilalang mula sa hindi kalayuan. Paglingon namin ni Amer sa likod, sa bukana ng Baryo Duhang, nakita namin ang mga taong naroon na nagtatakbuhan, pero hindi sila pasalakay kundi tila takot na takot para sa kanilang mga sarili. Mas nagulat ako dahil bago pa sila makalapit sa amin ay isa-isa na silang mga nangamatay, kasunod ng tuluyang pagbagsak ni Mang Leviste sa lupa. Anong nangyari sa mga tao? Siguro dahil namatay na yung pinuno nila, kuya. Tingnan mo si Mang Leviste. Siya ang pinuno ng Baryo Duwang. Oo nga, mukhang ganun din ang nangyari kay Mang Yatot nung aksidente mo siyang napatay, tol. Mukha nga, kuya. Nakapatay tayo ng mga aswang. Huwag muna tayo magpakampante. Tingnan mo sila Mang Leandro at Mang Ligarda. Napaharap na nga kami sa 2 pang pinunong aswang. Galit na galit sila dahil sa nangyari. Kitang-kita ko yun sa mga mata nila at mga ngiping nagngangalit. Dahil dito ay mas lalo akong kinabahan. Pero nang pinagmasdan ko si Amer, hindi takot,
kundi matinding pagnanais at determinasyon ang nakita ko. Hanggang sa nagsimula na silang sumugod. Hawak ang supot ng asin, tumulan ako patagilid habang niiwasan ng suntok ni Mang Ligarda. Alam kong kapag tinamaan pa ulit ako noon, siguradong katapusan ko na. Kaya kahit hingal na hingal ako kakaiwas, siniguro kong hindi talaga ako mahahagip ng malaki niyang kamao. Kahit ang maputik niyang pawis o laway o kung ano man yon, hindi ako nagpapatama. Nang makakita ko ng matigas na naputol na kahoy, kinuha ko ito at hinampas sa kanya. Pero walang epekto. Tumawa lang siya at dinakma ang nasabing kahoy. Binitiwan ko na yon para hindi na niya ako makuha pa. Pagpiga niya ay nadurog lang ito kaagad. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sumipa ako sa tuhod niya pero para lang akong batang nangangalabit. Dahil dito ay nagsaboy na lang ako ng asin. Pero nakatalo naman siya palayo. Anong klaseng aswang ba to? Parang bato ang katawan. Hoy! Napatras ako ng umuga ang lupa. At pagyuko ko, bigla na lang siyang sumulpot mula doon. Dinakma niya ako kabanong. Pero nakatalon din ako kaagad, pero nahawakan niya pa rin ako hanggang sa madakma ko ng tuluyan sa leeg. Bumigat ang kamay niya sa lalamunan ko. Daan-daan akong iniangat sa lupa. Nakita ko mukha niya sa malapitan na parang walang emosyon. Para lang siyang gumaganap ng tungkulin na pagkalaon ay biglang ngumiti na parang nababaliw. Sinubukan kong ihagis ang natitirang asin pero tinapik niya lang ang kamay ko. Tumalsik sa malayo ang asin kaya nanlaban pa ako. Pero kahit anong gawin ko, ay wala talaga. Nagsimula na niya akong iangat hanggang sa unti-unting bumigat ang paghinga ko. Hindi ako mapagsalita para makahingi ng tulong at napapatingin na lang sa kinaroroonan ng kapatid kong abala rin. Hanggang sa tila nakikipag-usap na lang ako sa sarili kong isip kabanong. Lord, huwag mong pabayaan ang kapatid ko. Tama na pong ako na lang. Pumikit ako, tinayaan ko na lang ang kamatayang kunin ako. Pero sa isang iglap ay isang putok sa hangin ang narinig ko. Napadilat ako at doon ko na nakita ang biglang bumuhos na asin sa mukha ni Mang Ligarda. Mamamatay ka! Kayo mga aswang! Kayo! Napabitaw siya sa pagkakasakal sa akin kaya ako nahulog at dali-dali ring hinatak ng aking kapatid. Nakita ko na lang sa isang gilid na napapasigaw si Mang Ligarda. Bumagsak siya sa lupa habang umaatras at pagharap sa amin ay bigla yung kinalmot ang sariling muka habang nagbibitak-bitak na parang tuyong lupa. Unti-unti yung umapoy kaya naggulat na lang ako habang tila nakatanga sa kanya. Bangon kuya! Hindi pa tapos ang laban! Buhay pa si Mang Leandro! Tinakasan ko na siya para mailigtas ka! Salamat, Amer! Salamat! Tara na kuya! Magpadali na tayo! O sige, tara na sa kariton ng asin! Habang natutupok ng apoy si Mang Ligarda, dali-dali kaming tumayo at tumakbo pabalik sa kariton. Mula roon ay muli na naman kaming nakarinig ng mga sigawan. At pagtingin namin sa bukana ng baryo Apod Suong, nandoon ang ilang katao na tila hindi na makahinga hanggang sa matunaw ang mga mukha nila. Hindi na ako masyadong nagulat, pero kahit papaano ay naawa ko sa mga taong yon dahil pakiramdam ko ay biktima lang din sila ng kasamaang bumabalot sa lugar. Pero hindi pa natapos ang kalbaryo namin. Dahil mula sa baryo Tulo Malikmo naglabasan ng mga taong nasa anyo ng asbo. Mabilis yung nagtakbuhan palapit sa amin. Kaya hindi na kami nagsayang pa ng oras kabanong. Dumampot ako ng isang buong supot ng asin at isinilid sa bulsa ng short kong sira-sira na. Kukuha pa nga lang sana ako ng isa pa nang biglang sumulpot na si Mang Leandro. Mabuti na lang ay tinalunan siya ng kapatid kong may hawak ng matulis na kahoy. Binasa niya ang dulo nito at pinalibutan ng asin para mas maging mabisang panlaban. Kuya! Ikaw nang bahala sa mga asbong papunta rito! Ako nang bahala kay Mang Leandro! Oo, sige! Bilisan mo lang! Dahil baka hindi ko makaya mga asbo na paparating. Ang dami nila eh! Sige, mag-iingat ka kuya! Ikaw rin! Sinugod na nga ng kapatid ko ang pinuno ng asbo hanggang sa mapunta sila sa malayo. Ako naman ay hindi na rin hinintay ang pagdating ng mga kalaban. Kumuha ko ng isang sako at pinalibot yon sa akin ng ilang metro. Siniguro kong walang patlang ang asin para hindi talaga ako malapitan ng mga asbong papasalakay.
Ginaya ko rin ang ginawa ng kapatid ko. Kumuha ko ng matulis na mga putol na kahoy sa gilid-gilid at binasa ito ng pawis ko. At saka ako binudbura ng asin. Maya-maya pa, mas lumakas ang pag-ungol ng mga asbo. Hanggang sa unti-unti na silang lumapit sa akin. Kabado akong naging alerto. Kaya mo to, Tommy. Kayang-kaya mo to. Mahigpit kong hinawakan ng matulis na kahoy at nang may isang asbo na sumugod, hinagis ko kagad ang asin. Paglagpak niya, umapoy kagad ang katawan niya at umatras papalayo. Natupok siya ng apoy dahil sa sarili niyang kahangalan. Kaya galit na napahinto ang iba. Umungol sila ng umungol at alam kong dahil yun sa matinding galit. Ako naman, kahit kinakabahan, pinipigil ko ang matinding panginginig ng aking mga tuhod. At nanalangin akong sana'y matapos na ang mga ito. Bilisan mo, Amer! Huwag ka magpapadig sa halimaw na yan! Sumugod muli ang isa pang asbo. Mas mabilis na ngayon at mas desperado. Tumalon siya sa akin, pero huminto rin kaagad nang tinamaan ang balikat niya ng hinagis kong kahoy na matulis. Umusok lang yon, kaya natakot na siya. Patuloy pa silang nagdatingan pero para lang silang nakaamba sa akin at naghihintay na makalabas ako sa pabilog na asin. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Mula sa hindi kalayuan, nakarinig ako ng malakas na ululong. Nangilabot ang katawan ko at napatingin sa kinaroroonan ng nasabing tinig. Ganon din ang ginawa ng mga asbong nakapaligid sa akin. Saka ko na lang namalaya ng alulong pala na yon ay isang panawagan o paghingi ng saklolo nang makita kong isa-isang umalis sa mga asbo at papunta silang lahat doon. Naloko na! Si Amer! Wala akong nagawa, Kabanong, kundi ang lumabas sa ginawa kong palibot na asin. Nagdala pa rin ako ng supot na ng matulis na kahoy habang papunta sa kinaroroonan na nakababata kong kapatid. Pero nang makita ako ng ibang asbo ay sinalakay nila ako. Mabuti na lang talaga ay para akong palos na magaling sa ilagan. Saboy na lang din ako ng saboy ng asin at hindi ko na inalam kung sino-sino ang tinatamaan. Nakita ko na lang na may mga nag-aapoy ng aswang sa gilid, sa likod, sa kanan at kaliwa. Hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ni Amer at Mang Leandro. Nakita kong eksena nila. Dihado ang kapatid ko dahil pareho na silang gumugulong sa lupa. Okay lang ako, kuya! Nandiyan na ako, tol! Nakita kong bumaon ang pangil ni Mang Leandro sa braso ng kapatid ko. Ramdam ko rin ang matinding sakit ng pagsigaw ni Amer. Pero hindi siya bumitaw. Sa halip ay nakita kong isiniksik niya ang asin diretso sa bibig ng asbo. Samantalang hindi ako kagad nakalapit dahil panay ang pagsugod din sa akin ng iba pang mga aswang. Mapalad na lang din talaga ako dahil hindi nila ako nasasakmal. Ang nagiging galos ko lang ay dahil sa paggapang at paggulong ko sa lupa para makalapit at makatulong kay Amer. Maya-maya pa, pagtayo ko ay nagulat na lang ako sa pagsigaw ni Mang Leandro. Umatras siya, nangingisay, nangingitim ang gilagid at dila bago magapoy ang buong katawan. Natigilan din ang mga iba pang asbo at pare-pareho silang nangisay, nangitim ang gilagid at tila parang katulad ng kanilang pinuno. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumalon ako sa likod ni Mang Leandro at tinulak ang kapatid ko palayo para hindi siya madamay sa pagkasunog. Pagkatapos ay inundayan ko pa siya ng saksak sa leeg at batok. Hindi agad siya bumagsak. Kumawala pa siya at gumulong-gulong. Pero mabagal na ngayon ang mga galaw. Hanggang sa bigla na lang natumba habang parang gusto pang sumalakay. Tuluyan na siyang natupok ng apoy nang namatay ganun din ang iba pang asbo sa paligid namin. Lumapit kagad ako kay Amer para alalayan siya. Tol, ayos ka lang ba? May sugat ka sa bandang leeg, oh. Ayos lang ako, kuya. Yung mga asin natin. Ano ka ba naman? Yung pa rin ba mga iniisip mo? Hindi ko iniisip yun dahil sa negosyo. Iniisip ko yun dahil panlaban natin yun sa mga aswang, kuya. Sa bagay, sigurado kang ayos ka lang, ha? Aalalayan kita. Salamat, kuya. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa kariton at pagdating namin doon ay sumandal kami pareho para makapagpahinga. Ginamot ko rin ang sugat niya at tinakpan gamit ang aking damit. Hindi man siya nagsasalita, alam kong pagod na ang aking kapatid.
Kaya kailangan ko siyang alalayan, Kabanong. Sorry kuya, Bakit ka naman nagsusorry? sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko naman gustong sabihin yun eh. Nadala lang ako ng init ng ulo. Alam mo naman ako, di ba? Mainit lang talaga ang ulo ko. Hindi mo na kailangang mag-sorry pa ron. Pero sorry talaga. Totoo naman ang mga sinabi mo eh. Lampa ako, buwag at takot. Noong pa naman kahit nung bata pa tayo eh. Madalas talaga ako matakot sa maraming bagay. Lalo na nung mamatay sila nanay at tatay. Ayaw ko lang kasing mangyari na mawala pa ang mga mahal ko sa buhay eh. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Pero sorry pa rin talaga. Tigas talaga ng ulo mo oh. Sorry kung matigas ang ulo ko. Pasensya na kung madalas ako magalit at madalas hindi makinig sa'yo. Gusto ko lang naman na makatulong na makaraos tayo sa buhay natin. Kahit dalawa na lang tayo. Pero sorry talaga kuya. Dapat nakinig ako sa sinabi mo na bumalik na tayo eh. Kung nakinig ako, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kasalanan ko to eh. Huwag na tayo magsisihan, Tol. Walang mangyayari kung ganun ang gagawin natin. Pero nilagay ko sa alanganin ng buhay mo. Pero iniligtas mo naman ako. Naalala mo yung ginawa mo kanina? Iniisip ko mamamatay na ako nun eh. Pero pagdilat ko ng mga mata ko, nandun ka. Niligtas mo ako, Tol. Kaya walang dahilan para sisihin mo ang sarili mo. Salamat kuya. Walang dahilan para magsisihan. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat, ay buhay pa tayo. At katulad ng gusto nila nanay at tatay, nagtutulungan tayo. Katulad ng nangyari kanina. Tama. Ang mahalaga eh, buhay pa tayo at nagtutulungan. Ano, okay ka na ba? Oo kuya. Kung ganun, tara na. Umuwi na tayo. Pinalalayan ko siyang tumayo at sabay kaming nagtulak ng kariton pabalik. Sinamantala namin ang pagkakataon habang tirik pa ang araw. Habang tinatahak namin ang daan, Kabanong, hindi ko pa rin talaga mapaniwalaan na nakasagupa kami ng mga aswang sa lugar na yon. Minamadali na rin namin talaga dahil baka may iba pa kaming makasagupang mas malalakas pa kaysa sa nauna. Sa totoo lang, ay laking pasasalamat ko talaga dahil ang kabuhayan namin mula pa nung nabubuhay ang aming mga magulang, ito rin pala ang magsasalba sa amin mula sa bingit ng kamatayan. Masayang-masaya rin ang puso ko dahil sa pagkakataong yon, kung dito nangyari ay hindi rin kami magkakaintindihan talaga ni Amer. Pagkatapos namin makaharap ang pinuno ng duhang, luwad at asbo, inakala kong magiging ayos na ang lahat at makakauwi na kami. Pero nagkamali ako, Kabanong, dahil ang pangyayaring yon ay simula lang pala ng mas matinding kalbaryong naghihintay sa amin ng kapatid ko. Pabalik pa lang kami sa nasunog na baryo ng Unak nang makakita kami ng iilang katao roon. Huminto kami saglit pati ang hawak naming kariton at nagmatsyag sa mga taong yon. Kuya, sino kaya yung mga yon? Hindi ko rin alam eh. Ano kayang ginagawa nila sa bukana ng Baryo Unak? Hindi naman sila mukhang mga opisyal. Kaya huwag tayo magpapakita. Baka mamaya makakauri sila ng mga aswang na nakaharap natin. Pero parang imposible yun. Napatay na natin yung mga pinuno ng Baryo Unak, Duhang, Tulo Malikmo at Apo at Suong. Nakakalimutan mo yatang may natitira pang liblib na baryo. Ang Baryo Luma, Anom at Pituhan. Posible kayang hindi pa man kami natatapos sa pag-uusap ng kapatid ko, ay biglang nakarinig kami ng kaluskos sa bandang kaliwa sa damuhan. Naging alerto kami kagad at dali-daling dumampot ng asin sa kariton. Paglapas ng kung sinong nilalang na nagtatago roon, ay paamba na kami sa pagbato. Nang biglang sumulpot ang isang babae. Parang kaidaran ko rin siya, Kabanong. Madungis ang kanyang damit. Marami siyang gasgas at halatang nakipagabulan din kung kanino. Mabuti na lang ay napigilan ko kagad ang aking sarili. Ganon din si Amer. Pero hindi kagad kami nagtiwala sa kanya, lalo na tila napupuno na ng aswang ang lugar na napupuntahan namin. Sino ka? Tulungan niyo ako pakiusap. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay napalingon sa amin ng mga taong nasa bukana ng Baryo Unang. Nang makita nila kami, ay namula kagad ang mga mata nila kaya nalaman na kagad namin ni Amer na mga aswang sila. Dali-dali naming minaniobra ang kariton. At pagtingin ko sa misteryosang babae, ay bigla na namang yung tumakbo sa damuhan. Dahil doon, ay wala sa sarili kong naitulak ang kariton sa bahaging yon. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit sa damuhan tayo dumaan? Yung babae!
Ako naman, inuno mo pa yun. Sinusundan na tayo ng mga bagong aswang, oh. Mukhang galing nga sila sa natitirang baryo na hindi pa natin napupuntahan. Bilisan na natin. Kaya mo bang tumakbo? Oo naman! Nagmamadali na nga kami itinulak ang karitong naglalaman ng mga asin at kahit hindi na namin alam kung saan kami papunta, nagpatuloy lang kami kabanong. Patuloy ko lang sinipat-sipat ang babae hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. At sa kinamalas-malasan na nga ay biglang bumunggo ang kariton namin sa tila malaking bato. Hindi namin napagandaan ni Amer ang pangyayari, kaya tumalsik kami pareho habang ang kariton ay naiwan sa pwesto nito na nakahambalang sa harap ng bato. Pagtayo ko ay doon ko rin nakita ang 6 na mga aswang. Ang 3 ay makakapareho ng muka na mga parang mga mukhang paniki, pero may maliit na pakpak. Habang ang 3 pa ay makakapala mga buhok na halos hindi na makita ang mga muka. Diyos ko po, ano na naman itong mga nakaharap natin? Parang alam ko na yung 3 magkakamuka na makakapal na mga buhok. Narinig ko na yun minsan na kinuwento rin sa tindahan ni Mang Augusto Mori. Kung di ako nagkakamali, kubot ang tawag sa ganyang klase ng aswang. Kubot? Eh ano naman yung 3 magkakamukha pa? Hindi ako sigurado pero para mga layog sila. Ang dami naman palang talagang uri ng aswang. Pero kahit ano pa mga yan, hindi pa ba matatapos tong kalbaryo natin? Palagay ko matatapos lang to kapag napatay natin silang lahat. Lalo na ngayong napatay na natin yung 4 na uri. Inay ko po! Nagiwahiwalay ang mga aswang kaya mas naging alerto kami ni Amer. Nagkatinginan kami at sabay na napatango sa kaparehong tumakbo pabalik sa kariton. Pero malapit pa lang kami nang biglang sumulpot ang 3 mukhang paniki na may maliliit na pakpak o ang sinasabi ni Amer na aswang na layog. Mabuti na lang at may extra kong asin sa bulsa. Mabilis kong kinuha yun at sinaboy sa mukha ng isa. Umapoy ang mukha nun habang umaangil sa sakit. Sinamantala to ng kapatid kong sugatan. Dali-dali siyang lumapit sa kariton at kinuha ang isa pang supot. Pagkalaon ay walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos sa nasabing aswang. Lumiyab yun at tuluyang naglumpasay sa gitna ng talahiban bago tuluyang natupok ng apoy. Dahil dito ay naggalit ang 2 pang kasama niya. Eksakto rin na sumulpot na ang sinabi ni Amer ng mga kubot. Huminga ako ng malalim habang inaambahan sila na sasabuhin ng asin kong hawak. Pero ang totoo kabanong ay sobrang kaunti na lang ng hawak ko. Dinaan ko na lang talaga sa tapang para masinda ko sila. Sige, lapit! Ano? Lapit! Bakit mo ba sila kailangan palapitin, kuya? Sabuyan mo na agad. Nagulat ako dahil kinuha niya ang nangangalahati ng sakong asin na nagamit namin kanina at walang pag-aalinlangan niyang hinagi sa mga nakaantabay na aswang. Tinamaan ng 2 pang may pakpak na aswang at ang isa ay napuruhan. Pero ang isa ay nahigit ng bagong dating nakapareho niya ring uri. Pero mas malaki ang layog na yon at mas kakaiba ang hubog ng katawan niya. Malaki rin ang pakpak niya at matutulis ang dulo. Kaya nasiguro namin na ito ang pinuno ng ganong uri ng aswang. At kahit na nahigit niya ang kasamahang aswang, ay namatay pa rin yun dahil napuruhan din pala ng kapatid ko. Galit na galit niyang inilapag sa lupa ang walang buhay niyang kasamahan. Pagkatapos ay kinampay niya ng malakas ang pakpak niya papunta sa amin. Nang dumagpi sa balat ko ang lamig ay nangilabot ako. Nakaramdam na naman ako ng matinding takot kaya mas lalo akong naging alerto katulad ng kapatid ko. Tol, bakit ginawa mo yun? Hindi ka dapat nag-aksaya ng mga asin. Gusto ko na silang mamatay lahat eh. Gusto ko na silang maubos, kuya. Natigilan na naman kami nang muling magkampay ng pakpak ang layog. Pagkatapos ay nagsimula namang umatake ang 3 kubot gamit ang mahaba nilang buhok. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi ko na malaya ng mga yun kabanong. Naabutan ko na lang ang sarili ko na tila nakatali na ang kamay at paa ng kanilang buhok. Natarang takot na takot. Pagkalaon ay napatingin din ako kay Amer at ganun na rin ang kalagayan niya. Sinubukan kong kumawala pero hinatak ako ng 2 kubot palapit sa kanila. Mabuti na lang ay naabot ko ang piraso ng asin at isinaboy ito. Nabitiwan nila ako dahilan para ako ay mahulog sa lupa. Tumama ang tagiliran ko sa matigas na bagay. At nang kapain ko yun, nakakita ako ng mga solid na bato. Kinuha ko mga to, tumakbo ulit pabalik sa kariton.
Naabutan ko si Amer na hinihigit na rin ng isa pang kubot at aatakin na rin ng pinunong layog. Dahil mamasa-masa ang mga hawak kong bato, binabad ko to sa asin at dali-daling hinagis. Nasa pulsa muka ang layog na humahata kay Amer, kaya umusok ang mukha nito at nabitiwan din siya. Sinamantala ito ng kapatid ko. Kumuha siya ulit ng isa pang supot at walang pag-aalinlangang isinaboy sa nasabing kubot. Lumiyab yun at natupok ng apoy. Naggalit tuloy ang dalawang kubot at sumugod sa amin. Pero hindi ko na sila hinayaang makalapit pa. Sinabi ko na ang natitirang asin. Tinamaan sila at nagliyab din. Ang pinunong layog na lang ang natitira kaya tila nag-aalinlangan din siya. O ano? Bakit hindi ka sumugod sa amin ngayon? Tol, huwag mo na siyang buyuin pa. Para matapos na to, kuya! Ano? Lumabang ka! Walang iya kayo mga sugo kayo. Nananahimik kami rito sa liblib na lugar. Bakit nyo kami ginagambala? Ako ang pinunong layog na si Akson, ang magbibigay ng leksyon sa inyo. Kanina ko pa naririnig yung sugo-sugo na yan. Ilang beses na namin sinasabi na hindi kami ang mga sugo. Mga normal na tao lang kami na nagtitinda ng asin. Manahimik ka! Kahit anong pagbabalat kayo nyo, hindi ako naniniwala. Pinatay nyo ang 4 naming pinuno. Sa tingin nyo, maniniwala ako sa inyo. Kaya hindi ko nahahayaang makarating pa kayo sa Baryo Luma, 6 at 7. Dito pa lang ay papaslangin ko na kayo. At kapag nagawa ko yon, siguradong matutuwa ang pinuno. Ikaw ang manahimik. Wala akong pakisa kung sino Wala akong pakisa kung anong mga pinagsasabi mo. Para sabihin ko lang sa'yo ha, hindi kami ang mamamatay dito, kundi kayo mga walang hiyak, aswang kayo. Eksaktong pagkasabi noon ng kapatid ko ay may isa na namang sumulpot na aswang na kubot. Nagulat ako nang may sumampa sa puno at kamuntikan pa kaming dagitin ng mga buhok niya. Mas makapal ang buhok noon kaya nakasisiguro din akong siya ang pinuno ng aswang na kubot. Mabuti na lang ay kaagad kong tinulak si Amer at pareho kaming tumama sa gilid ng kariton. Pagtayo namin ay magkasama na ang 2 pinuno ng aswang na kaharap namin. Loreng, bakit ngayon ka lang? Pinatay na ng mga sugong yan ang ilang mong kaanak. Pati ang mga alagad ko pinatay nila. Magtulungan tayo para mapatay ang mga yan. Dahil kung hindi, gagawin din nila sa mga baryo natin ang ginawa nila sa Baryo Unak, Duhang, Tulo, Malikmo at Apo at Suong. Galit kaming hinarap ng babaeng aswang na tinawag ng pinunong layog na Loreng. Kahit tila natatabunan ng makapal nitong buhok ang kanyang muka, kitang-kita ko pa rin ang namumula nitong mga mata. Wala na nga itong sinayang na oras. Sumala kayong gamit ang buhok niyang matutulis. Umikot ako sa pinakalikod ng kariton para iwasan ang pag-atake nito. Pero si Amer ay lakas loob na hinarap ang aswang. Amer, anong ginagawa mo? Baka matusok ka ng buhok niya. Tumabi ka dyan at punta ka dito. Delikado dyan, tol. Kahit saan tayo magpunta sa lugar na to, kuya. Walang hindi delikado. Naiinip na ako kakatakbo ng kakatago eh. Kaya mag-aarap-arap na lang kami ni kamatayan. Hindi ko na napigilan si Amer dahil porsigido talaga siya na lumaban. Sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya umalalay na lang ako sa likuran niya kahit ang totoo ay takot na talaga ako. Dumampot kami pareho ng mga mamasa-masa at solidong bato, saka to pinaggulong sa asin. Pagkatapos ay naunang tumakbo si Amer na parang wala lang sa kanya ang pagsalakay ng mga buhok ni Aling Loreng. Dumaplis ang ibang matutulis na bagay sa kanyang mga braso, pero hindi niya to alintana. Nakita kong sinunggaban niya ang mabuhok na aswang at pinagpupukpok yung mga batong hawak niya na nababara ng asin. Hindi yun nakapalag sa pagiging agresibo ng aking kapatid. Kahit ako talaga ay nagulat, Kabanong. Sa unang pagkakataon ay saka ko lang nakita na ganun siya. Para na rin siyang kasing bangis sa mga aswang na kalaban namin. Nang mag-apoy si Aling Loreng ay saka niya lang tinigilan ito at lumayo. Sinubukan pang lumapit ng pinunong layog para saklolohan ng kasamaang aswang nito, pero tinitigan lang siya ng masama ni Amer. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng nasabing aswang. Nagbalak itong lumipad, pero ako naman ang umaksyon. Binato ko siya sa pakpak at nag-apoy yun at nabutas dahil sa asin. Kaya naman hindi nakataas ng lipad ang nasabing halimaw. Saan ka pupunta, ha? Amer, mag-iingat ka. Hindi dapat ako mag-ingat, kundi ang aswang na ito, kuya.
Dinambahan niya sa likod si Mang Akson at sakay ng pasaulo ng batong binabad ang aswang. Nanlaban pa yun at pinagkakakalmot ng kapatid ko. Pero hindi siya nagpatinag hanggang sa magliyab na rin ang ulo ng halimaw. Sugatan si Amer. Nang layuan niya ang nasusunog na kalaban, kaya nag-alala ko para sa kanya. Pero mas napako ang atensyon ko sa pinunong layog na natutupok ng apoy. Mga walang hiya kayo, mga sugo kayo! Kahit patayin niyo ako o ang iba't ang lahi ng aswang sa 7 baryo, siguradong hindi niyo matatakasan ng bangis ng mas malakas na pinong aswang na tanggitay. At kahit matalo niyo pa siya, meron pa rin kayong makakaharap ang pinuno ng lahat ng aswang sa lugar na ito. Manahimik ka na sa impyerno! Etong sa'yo! Kainin mo tong batong punong-puno ng asin! Nagulat ako sa ginawang yun ng kapatid ko. Bigla talaga siyang naging agresibo kaya lumapit ako at pinigilan siya dahil tupok na ng apoy si Mang Akson. Tol, tama na yan! Dahil baka pati ikaw ay masunog kapag lumapit ka pa sa kanya. Papatay ko kayong lahat! Uy, teka lang uy! Amer! Ako to! Kuya mo to! Magunos dili ka nga! Uminaw ka uy! Ay, pasensya na kuya. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Okay, patay na sila. Ayos ka lang ba? Oo nga, patay na sila. Pero hindi pa tapos ang laban, kuya. Narinig mo naman ang sinabi niyang Mang Akson na yan. Meron pang mas malakas na pinuno sa kanya. Yung anggitay na yon. At meron pa silang pinaka-pinuno pa. Hindi tayo po pwede mong tukampante. Kaya pagkakataon na natin para umuwi. Habang may araw pa. Umalis na tayo sa lugar na ito. Hindi ako alis hanggat hindi ko sila nauubos lahat, kuya. Hahanapin ko sila at papatayin lahat hanggang sa matahimik ako. Pero Amer, paubos na rin ng asin natin. Makinig ka sa akin. Kapag hinahanap mo sila, baka abutin ka pa ng gabi sa lugar na ito. Narinig mo naman yung sinabi ng mga aswang, di ba? Mas malakas sila kapag gabi. Makinig ka naman sa akin, oh. May mali sa lugar na to. Dahil alam ko, tuwing gabi lang naman talaga po pwede makapagpalit ng anyo ng mga aswang eh. Pero sila, kahit tirik ang araw, madali lang sila nakakapagpalit ng anyo. Sigurado akong may kung anong kadiliman ang naghahari sa lugar na ito. Hahanapin ko pa rin sila, kuya. Nag-aalala ako para sa iyo, Amer. Huwag mong gagawin to. Umuwi ka na kung gusto mo. Kahit mag-isa ako, gagawin ko pa rin ang gusto ko. Hindi mo ako mapipigilan, kuya. At huwag mo akong pipigilan. Please naman, Amer. Umuwi na tayo. Sinabing nang huwag mo akong pipigilan eh. Nagulat ako nang bigla niya akong ambahan ng hawak niyang solid na bato. Kitang-kita ko sa mga mata niya na ipupukpok niya yun sa akin, kaya napatras ako sa takot. Nabigla ako nang parang hindi na ako nakikilala ng nakababata kong kapatid. Parang naging ibang tao na ang tingin ko sa kanya kabanong noong mga oras na yon. Lalo na nang magtama ang aming mga mata. Hindi titig ng kapatid ko ang nakita ko, kundi ang tingin ng isang kriminal na handang pumatay makuha lang ang kagustuhan. Pero nang umipang hangin ay tila nagsayawan ng mga talahib sa paligid namin. Para bang pareho kaming natauhan. Nakita kong nagulat na naman siya pero hindi na siya umimik. Alam kong nabigla ka lang. Dali-dali siyang tumakbo sa kariton at kumuha ng 2 supot ng asin at mabilis na tumakbo. Hindi ako kagad nakapag-react sa nangyari. Saka ko na lang namalayan ang mga yon nang papalayo na ang kapatid ko. Amer, saan ka pupunta? Hinabol ko siya pero kumuha rin muna ako ng ilang supot ng asin at pinaglalalagay sa mga bulsa ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Pero paglabas ng talahiban ay hindi ko na siya naabutan pa. Amer, please naman! Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo! Bumalik ka na! Umuwi na tayo, tol! Tumakbo pa ako hanggang sa makita ko siya sa gilid ng sapa. Napatawid na. Pero nagulat na lang kami pareho nang may lumabas na batang lalaki mula roon. Gusto ko mang isipin na aswang ang batang yon, pero dahil sa sobrang kapayatan ay inalis ko yon sa isip ko. Marungis din kasi siya at para bang nadulas at naghahanap din ng tulong. Kuminto si Amer at pinagmasdan ng bata na parang sinusuri. Ako man din ay unti-unting lumapit. Pero maingat ako dahil baka tumakbo na naman ang nakababata kong kapatid. Anong pangalan mo, bata? Bakit ka nag-iisa sa ganitong kasukal na lugar? Alam bang maraming aswang dito? Ako po si Ping.
Papatayin mo rin po ba ako? Depende kung aswang ka. Nasa namang magulang mo? Hindi ko na po makita ang mga magulang ko dahil naligaw na po ako. Natatakot po ako eh. Huwag kang matakot dahil hindi kita sasaktan. Kakampi mo ako. Kayo po bang pumapatay sa mga halimaw? Pinatay po ng mga halimaw ang mga magulang ko eh. Anong klaseng halimaw ang pumatay sa kanila? Ganito pong itsura nila oh. Ha? Saan? Wala naman ako makita eh. Tingnan mong maigi, kuya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na unti-unting nagpalit ng anyo ang batang patpatin. Mula sa pagiging payat na anyo ay biglang bumanat ang katawan niya. Nakita kong napatakbong patras palapit sa akin si Amer. Magkalaon ay nagpatuloy sa pagpapalit ng anyo ang batang lalaki kanina hanggang sa tila maging matipuno ang kanyang pangangatawan. Ang nakakatakot lang ay kalahati siyang kabayo at kalahating tao. Nanlilisik ang mga mata niyang namumula at merong siyang matalim na sungay sa noo na nasa 12 dangkal ang haba. Amer, lumapit ka rito! Delikado ang halimaw na yan! Siya na siguro yung sinasabi ng mga aksyon na pinuno ng aswang na ang gitay. Kung ganon, kayo mga sugo na pumatay sa mga kalahi kong aswang na pinuno ng 6 na baryo rito sa liblib. Naubos lang ang kan ng mga aswang sa unak, duwang, tulo malikmo, apo at suong, luma, anom. Ang angkan na lang namin sa baryo 7 ang natitira. Sigurado kapag nalaman to ng pinuno, hindi siya matutuwa. Kaya bago pa niya kayo parusahan at pahirapang dalawa, ako na ang gagawa nun. Tutuwa kayo dahil mas mabilis lang ang pagpapahirap na gagawin ko sa inyong dalawa. Ang dami mo naman sinasabi, tikbalang ka. Nagulat ako nang tinalo ni Amer ang aswang at tinampas sa mukha ng asin. Nag-apoy yun at napatras ang halimaw. Pero hinampas lang nito ng malakas ang sariling mukha hanggang sa maapula ang apoy. Kahit ako'y hindi na rin makapaniwala sa aking nakita, Kabanong. Nasunog ang mukha ni Ping pero parang wala lang yun sa kanya. Ni hindi ko man lang siya nakitang umaray o sumigaw sa sakit. Kitang-kita ko rin na kahit ang kapatid ko mismo ay nagulat. Pero alam kong hindi pa rin siya pinanghihinaan ng loob. Umatake pa nga siya, habang ako naman ay balak sana siyang pigilan. Pero huli na, dahil dumampot na naman siya ng bato sa gilid ng sapa. Binabad niya yun sa asin na nasa bulsa niya at saka umatake. Yun nga lang ay mas mabilis ang anggitay. Sumula kayo na sinipa si Amer sa katawan. Tumalsik siya at tumama sa puno bago bumulandra sa tubig. Amer! Ganti ko yan sa panginsulto mo sa akin, sugo. Unang-una sa lahat, hindi ako isang tikbalang. Hindi ako kasing hina ng mga inkantong yon. Isa akong anggitay. Isang pinunong anggitay. At kabilang ako sa angkan ng mga malalakas na uri ng aswang. Bago pa malaman ng pinuno ang mga ginagawa niyong kalokohan dito sa liblib na teritoryo ng mga aswang, papatayin ko na kayo. At huwag kayo mag-alala. Dahil hindi naman ako mahilig magpahirap ng biktima eh. Hindi rin ako mahilig kumain ng sariwang karne o humigop ng sariwang dugo ng tao. Sapat na sa akin na mamirat ng ulo ng mga biktima ko. Doon ako mas matutuwa. Layuan mo ang kapatid ko! At sino ka naman? Mahinang sugo? Sinabi nang hindi kami mga sugo eh. Mga simpleng nagtitinda lang kami ng asin. Kaya pakiusap, hayaan mo na kami makalis sa lugar na ito. Pangako, hindi na kami babalik. Hindi na talaga. Di papatayin ko na kayong dalawa. At pagtupakan ko kayo simula ulo hanggang paa, hanggang sa madurog ng gusto mga buto nyo, pati laman, at tumalo sa lupa, para maging pataba. Sa tingin mo ba, papayagan ko mangyari yon? Hindi ako kasing hila ng kuya ko. Ikaw ang mamamatay, tikbalang. Sinabi niyang hindi ako tikbalang eh. Tinamaan ng matulis na kahoy sa mata ang anggitay. Nagwala-wala yon, kaya sinamantala ni Amer ang pagkakataon. Kumuha ulit siya ng bato, pero nang palilibutan na sana niya to ng asin, ay wala na siyang makuha sa bulsa. Nabasa na kasi yun at natunaw. Nang mapagtanto ko yung Kabanong, ay sinigawan ko siya at tinagis ang isa sa mga hawak kong supot ng asin. Nasalo niya yun at walang pag-aalinlangang sinaboy sa katawan ng anggitay na nagwawala, habang tinatanggal ang nakatusok sa kaliwang mata. Nagliyap ang katawan ng aswang, pero hindi pa rin ito sumusuko.
Nang makita kong gumagawa pa rin ito ng paraan para makatakas, ay hindi na ako nag-alinlangang pang kumilos. Lumapit ako at dinukot sa bulsa ko ang mga natitirang asin. Sinaboy ko yun sa kanya at eksaktong pagkatanggal ng nakatusok sa kanyang mga mata, nagliyab siya ng uso na parang ang sumabog. Kaya dali-dali akong tumakbo palapit kay Amer at tinulak ang kapatid ko sa sapa. Pareho kaming nababa doon na matagal. Nauntog din ang mga ulo namin kaya nahilo kami pareho. Ilang segundo rin bago kami nakarecover. Kamuntikan pa kaming malunod. Mabuti na lang ay nakaahon kami kaagad. Pagtingin namin kay Ping, nakatumba na yun sa gilid ng sapa at nangingisay-ngisay dahil natutupok na ng apoy. Ayos ka lang ba, Tol? Teka, saan ka pupunta? Saan pa ba sa tingin mo? Dito ka lang! Saan ka nga pupunta? Papatayin ko yung sinasabi nilang pinuno. Tumigil ka na, Amer! Ano ba? Inabot na tayo ng hapon sa lugar na to. Umuwi na tayo, pakiusap! Hindi ako uuwi. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka biglang nagkaganyan? Okay ka naman kanina. Tulong! Tulungan niyo ako! May masagol sa akin! Napalingon kami sa pinanggalingan ng pamilyar na boses ng babae. Pero pagbalik ko ng tingin kay Amer, ay tumakbo na siya papunta sa kinaroroonan ng tinig. Naiinis man ay wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa nakababata kong kapatid na napakatigas ng ulo. Pag-angat namin ay napansin kong malapit na kami sa talahiban na pinanggalingan namin kanina. Nakita kong babae kanina na nagpakilalang si Carmina. Dali-dali ko siyang nilapitan dahil mas malapit siya sa kinaroroonan ko. Sinong mahabol sa'yo? Yung pinuno ng mga halimaw. Gusto niya akong gawing asawa niya. Tulungan niyo ako makaalis dito. Sigurado ka ba sa nakita mo? Napatay na namin yung 7 lahi ng aswang sa mga baryo sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin, anong itsura ng aswang na yon? Ako mismo ang papatay sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo, Amir? Tumigil ka na! Napipikod na ako sa iyo, ha? Aalis na tayo sa lugar na ito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay ang pinuno na yon. Hinubos nilang oras natin eh. Nagtatrabaho lang tayo ng marangal at maayos. At total, pinagkaamalan na rin naman nila tayo mga sugo. Papanindigan ko na. Manahimik ka sabi, Amir, eh. Nasisira ka na ng bait, ha? Kakakausap lang natin kanina. Umalis na tayo sa lugar na ito. At ikaw naman, sumama ka na sa amin. Pero pag sumama ako sa inyo, baka sundan pa rin tayo ng pinuno ng aswang. Hindi niya ako titigilan. Aasawain niya ako at aanakan hanggang sa magkaroon ulit ng bagong lahi ng aswang. Hindi mangyayari yun. Tama, hindi mangyayari yon dahil papatayin ko na kung sino man ang pinuno ng aswang na yon. Naglakad palayo si Amer na parang nawawala sa sarili. Kaya pinigilan ko siya. Pero katulad ng dati, hindi talaga siya nagpapigil, dala na rin ng matinding katigasan ng ulo. Hindi ko na rin alam ang gagawin kaya naisip ko na lang na patirin siya. Pareho kaming nadapa pero hindi niya ininda ang mga yon. Tumayo siya kagad at naglakad palayo na parang nawawala na talaga sa katinuan. Sinundan ko pa rin siya habang si Carmina ay nakatayo lang at pinagmamasdan kami nagkakagulong magkapatid. Nanggigigil na talaga ako, Kabanong, at ang tanging naisip ko na lang na paraan ay ang sapakin siya. Natumba si Amer habang ako ay hingal na hingal siyang hinarap. Dahan-dahan siyang upo at lumuhod saka tumingin sa akin na masama. Kita ko ang galit sa mukha niya dahil matindi ang pagkakakuyom niya ng kamao. Ayaw ko na sanang gawin yun, eh. Pero ayaw mo magpaawat, eh. Walang iya ka. Unahin na kitang patayin. Huy! Minaw ka nga! Hindi ako hinahon hanggat hindi kita napapatay. Ano ba nangyayari sa'yo? Huy, Amir! Tumigil ka! Kahit anong gawin kong awat sa kapatid ko, ay tila hindi na talaga siya nakikinig sa akin, Kabanong. Parang ibang-iba na siya talaga na parang sinapian ng kung anong masamang espiritu o kung anuman. Daig pa niya ang mga halimaw na nakaharap namin. Nang kumuha siya ng kahoy galing sa mga sanga ng puno, ay binali niya to hanggang sa tumulis ang dulo. Doon na ako mas lalong naalarma. Kaya kabado kong hinarang ang 2 kong kamay habang nagmamasid sa susunod niyang gagawin. Para bang nanlisik ang mga mata niya at nangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa akin. Tol! Amir! Uminaw ka! Mag-usap tayo, okay? Bakit mo ako pinipigilan sa gusto kong gawin, ha? Okay, hindi na kita pipigilan. Pero kumalma ka lang. Ikalma mo ang sarili mo. Kausapan natin to.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Magpatayan na lang tayo at kung sino mabuhay, siya ang masusunod. Hindi ko na nga nagawa pang makapagpaliwanag dahil bigla siyang sumugod sa akin. Mabuti na lang ay nakaiwas ako sa una niyang pag-atake. Pero sa pangalawa ay hindi ko na napagandaan. Tinamaan ako sa bandang hita at kahit naplis lang yon ay naramdaman ko ang hapdi at kirot. Dahil din doon kabanong ay na out of balance ako. Pero malaking tulong din yon dahil pagtumba ko ay saka siya umamba ng pagsaksak. Nasipa ko nang di sinasadya ang kamay niya. Kaya tumilapon ang hawak niyang matulis na kahoy. Pero hindi siya sumuko. Sinugod niya pa rin ako. Tinuro niya ako at tinawakan sa magkabilang bewang sa kanya binalibag. Nang tumama ang likod ko sa lupa ay napaigtad ako sa sakit. Pero hindi pa pala siya natapos sa pagsalakay. Nakita kong dinampot niya pa ang matulis na kahoy na planong isaksak yun sa akin. Tumayo ako kagad at tumakbo sa talahiban. Sumunod siya sa akin doon hanggang ako naman ay nagtago ng taimtim. Nagmamasid-masid ako sa paligid na unti-unti nang dumidilim. Lumabas ka na, kuya! Tapusin na natin to kagad para malaman na kung sino sa atin ang talagang malakas. Huwag kang magtago sa mga talaib. Huwag mong ugaliin na magtago katulad ng mga bata pa tayo. Huwag kang magkakaduwag. Harapin mo ako para malaman na natin kung sino talaga itong matapang. Kung sino ang matira sa atin, siya ang totoong matibay. Marami pang masasakit na salita ang lumabas sa bibig ng kapatid ko, Kabanong. Pero hindi ko na pwedeng isulat pa para na rin sa kapakanan ng mga batang nakikinig. Pero aaminin kong nalungkot ako at napaiyak nang marinig ang mga yon. Pero tinanggap ko ng buo dahil alam ko rin naman sa sarili ko na totoo ang mga sinabi niya. Pinunasan ko ang mga luha ko at napakuyom na lang ako ng kamao habang patuloy na nagtatago. Marahan at maingat akong umiwas palayo hanggang sa makita ko si Carmina sa gilid ng puno. Nagulat ako dahil nakangiti siya habang pinakikinggan at pinagmamasdan kaming nagpapatayang magkapatid. Bigla akong kinutaban sa kanya hanggang sa meron akong naisip na isang bagay. Naalala ko mga sinabi ng mga Akson at ni Ping patungkol sa pinuno ng mga aswang sa lugar na yon. At nanlaki nga ang mga mata ko nang mapagtanto ang isang bagay. Hindi kaya si Carmina ang... Nakita rin kita, kuya! Bago pa ako makaiwas ay nasaksak na ako ni Amir sa tagiliran. Pero hindi naman ganun kalalim dahil nasipa ko rin kagad siya. Yun nga lang, kahit hindi kritikal ang tama ko, ay may dugo pa rin tumagas at masakit lalo na kapag kumikilos ako. Iika-ika kong lumakad palayo at patuloy na nagtago sa talahiban hanggang sa makita ko ang kariton. Pinagmasdan ko kung ilan pa ang natitira. Nang makita kong may isa pang sako at 2 supot ng asin pa ang natitira, ay kinuha ko mga supot na yon. Ang kaso naman ay biglang dumating si Amer at kagad akong sinunggaban. Dahil dito ay nabitiwan ko pareho ang 2 supot ng asin. Nahulog yun at natapon sa lupa. Nagpambuno kaming magkapatid hanggang sa mahahawakan niya ako sa ulo at saka inuntog sa lupa. Nahilo ko dahil sa ginawa niyang yun. Pero hindi rin ako nagpatinag. Nang makita ko ang galos niya sa katawan ay piniga ko yon. Kaya napaiktad siya sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinapak ko siya sa mukha ng ubod ng lakas. Sinabi ng tumigil ka na eh! Hindi ako titigil! Papatayin kita! Papatayin kita! Tama na, Amir! Tama na! Hindi ko may paliwanag matinding sakit ng kalikutin niya ang sugat ko sa tagiliran. Nagwala ako ng gusto at matinding panghihina ang nangyari sa akin hanggang sa mahawakan ko na lang ang asin sa aking ulunan. Hindi ko na rin talaga alam ang ginagawa ko. Hanggang sa naisip ko na lang na isalpak sa bibig niya ang asin. Bigla siyang tumigil at napaatras. Kaya dali-dali akong tumayo at sinabuyan pa siya sa muka. Napatras ako nang biglang umusok ang muka ng kapatid ko. Akala ko'y masusunog din siya pero nagulat ako nang may biglang itim na usok ang lumabas sa kanyang bibig. Umikot-ikot ang usok na yon na may kakaibang amoy. Hanggang sa kumorteng itim na sisiw bago tuluyang maglaho na parang bula ang usok. Akala ko nga'y aatakin pa ako ni Amer pero bigla na lang siyang nawalan ng malay.
Ako man din ay kinabahan, pero nang maisip kong nasa ilalim siya ng isang kapangyarihan, ay doon na sumagi sa isip ko si Carmina. Ang walang yung babaeng yun. Siya nga ang pinuno ng mga aswang sa lugar na to. Magka sa akin! Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin ng kapatid ko! Dali-dali akong lumapit sa kariton at ang natitirang sako ng asin ay binutas ko. Hinumad ko ang aking damit at tinali ko ito sa kasinalin doon ng asin hanggang sa magkaroon ng saktong bigat. Dali-dali akong umalis sa talahiban at iniwan ang wala kong malay na kapatid. Nang makita ko si Carmina na nasa gilid ng puno at patawa-tawa ay nagtimpi ako. Umaktong normal at walang kaalam-alam bago magpakita sa kanya. Carmina! Tommy, anong nangyari? Nasaan ang kapatid mo? Ayaw ko mang sabihin to, pero napatay ko na siya. Ha? Nagawa mo yon? Yun lang ang alam kong tanging paraan para matapos na to. Gusto na to. Ano ang gagawin natin? Sabi pa naman niya, papatay niya ang pinuno ng aswang na humahabol sa akin. Hindi na natin kailangan gawin yon. Bakit naman? Dahil ako na ang gagawa. Ha? Ibig mo sabihin? Teka, ipit mo. Eto ba? Ito ang gagamitin kong pamatay sa walang hiyang pinuno ng aswang na yun. Kaya, mamatay kang animal ka! Laking gulat niya nang isaboy ko sa kanya ang asin. Hindi rin niya napagandaan ang ginawa kong yon, kaya hindi siya nakaiwas kaagad. Dali-dali akong umatras matapos kong makita na unti-unting umusok ang katawan ni Carmina. Takot at gulat siyang napatingin sa akin dahil hindi niya talaga inakala na gagawin ko yun sa kanya. Ginagawa ko sa akin. Akala mo hindi ko malalaman na ikaw ang pinuno ng mga aswang na sinasabi ni Mang Akson at ni Ping? Kaya nagkaganon ng kapatid ko dahil sinubukan mo siyang isailalim sa kung anumang kapangyarihan mo. Hindi ka nagtagumpay kaya mamamatay ka at masusunog. Susunog? Ha? Anong? Sinasabi mong masunog. Teka, dapat sa mga oras na to nasusunog ka na. Bakit hanggang ngayon umuusok ka pa lang? Parang walang nangyayari. Kung hanggang lalaki ka, sa tingin mo tatawagin akong basa-basa na pinuno ng mga aswang kung sa asin lang ako mamamatay? Dali-dali akong umatras nang makita na unti-unting nagbabagong anyo ni Carmina. Mula sa isang maganda at tila inosenteng mukha ng babae ay biglang humabat na tuyo ang kanyang buhok at pumangit ang kanyang pagmumukha. Nangulubot ang kanyang mga balat. Lumuwa ang mga mata at tumulis ang tenga. Lumubog ang ilong. Umusli ang matatalim na mga ngipin at naghabaan ng mga kuko sa paa at kamay. Hindi ko na siya nakilala at masasabi ko talagang parang hindi na si Carmina ang kaharap ko, Kabanong. Parang natulala ka dyan. Takas ka ba talaga na masusunog ako ng asin? Paanong hindi tumalabang asin sa'yo? Hindi ako ordinaryong aswang, Tommy. Kaya nga ako itinalaga na maging pinuno ng lahat ng aswang. Dahil isa akong gibunan. Ang isa sa mga pinakalumang aswang na nabubuhay sa kasaysayan. Sakop ng kapangyarihan ko ang buong liblib na ito. Kaya kahit umaga ay nakakayang magpalit anyo ng mga nasasakupan ko. Ang mga aswang na walang kahirap-hirap. Hindi lang ako basta aswang lang. Marunong din ako sa karunungang itim. Kaya hindi ako mapapatay o magagalusan ng pipitsuging asin. Naku, naloko na. Ngayon, oras na para ipagiganti ang mga alagad kong pinatay niyong kapatid. Dahil sa inubos niyo sila, bilang kapalit, kayong dalawa ang gagawin kong busbong alagad. Mamili ka lang kung alin sa mga sumusunod ang gusto mong pamamaraan para maging isa ka sa mga kampon ko. Una, painumin kita ng dugo hanggang sa maging isa ka ng ganap na aswang. Ikalawa, ilalagay ko sa loob ng katawan mo ang mga mahiwagang itim na sisiw o ang ikatlo, ang ritual na siyang pinakawala kang mararamdaman sa lahat, kundi ang biglang katakam sa sariwang karne at dugo ng tao. Pili ka! Wala akong pipiliin. Katulad ka rin ng kapatid mong matibay ang loob, ha? Akala ko pa naman duwag ka, madali kong mapapasunod. Kaya inuno ko ng lansin si Amir. Nadismaya naman ako ng kaunti, pero bibigyan kita ng pagkakataong mamili. Inuulit ko, wala akong pipiliin. Patayin mo na lang ako. Papatay na lang kita at gagamitin ko para gumawa nun ang nakababata mong kapatid. Siya ang una kong yayang gawin.
Ulit-ulit kitang ipapakain sa kanya. Ipaparamdam ko sa iyo ang pinakamasakit, pinakamalalang paghihirap na mararanasan mo bago ka mawala sa mundong ito. Sa tingin mo, papayagan kitang gawin yon? Halimaw ka! Etong sa'yo! Nagulat ako nang makita si Amer na biglang sumulpot at balak niyang saksakin si Carmina ng matulis na kahoy. Pero dali-daling humarap ang pinunong aswang at tinawakan lang ang kamay ng kapatid ko at walang kaabog-abog na binali. Dinig na dinig ko ang pagtunog ng buto ni Amer na kahit ako ay parang nasaktan sa nangyari. Pero ang mas masakit para sa akin ay ang makita na sinasaksak mismo ni Carmina ang nakababata kong kapatid sa tiyan gamit ang matulis na kahoy. Napasigaw ako at napatakbo palapit doon. Wala na akong pakialam kahit pamamatay na rin ako. Basta maipagiganti ko na lang si Amer. Pero may kung sinong humila sa akin bago pa ako makalapit. Pagtingin ko ay nagulat ako nang makita si Mang Tani. Hinawakan niya ako sa likod at hinagis na parang sanggol sa isang gilid. At dahil tumama ang ulo ko sa katawan ng puno, kaya nahilo ako ng sobra. Mabuti na lang at hindi ako nahuli ng dating. Manahimik ka muna dyan, Tommy, at ako nang bahala rito. Pasensya na kung natagalan ako, ha? Marami pa kasi akong inayos bago ko maisipan na tulungan kayo magkapatid. Pero sa wakas, dahil sa inyo ay nakita ko rin ang matagal ko nang hinahanap na aswang. Makukulong ko na rin siya sa pinakamalalim na parte ng daigdig para hindi na makapanggulo pa. Ang kapatid ko, Amer! Ang huli ko na lang nakita ay isang nakasisilaw na liwanag, pati ang natatakot na mukha ni Carmina. Pagkatapos noon ay tuluyan na akong nawala ng malay tao. Pagdilat ko ng mga mata ay nasa pagamutan na ako. Naguguluhan man at nalilito ay nagpasalamat na rin ako sa Diyos dahil nalaman kong ligtas ang buhay namin ni Amer sa kapahamakan. Ang totoo niyan, Kabanong, hanggang ngayon ay walang maalala ang kapatid ko sa nangyaring yun. Sa aming dalawa ay ako lang ang nakakaalala ng mga pangyayari. Ang alam niya lang ay naaksidente kami at hinayaan ko na lang siyang paniwalaan yon. Hindi ko rin alam kung napuksa ng tuluyan si Carmina, pero sa puso ko, sigurado kong natalo siya ni Mang Tani, na hanggang ngayon ay hindi ko na nakikita. Umaasa lang akong isang araw na magtatagpo ang landas namin para makapagpasalamat ako sa kanya. Dahil sa mga nangyari ay marami akong natutunan sa buhay. Ang mahalin palalo ang mga mahal natin sa buhay sa kahit na ano pang kahinaan nila. Maging matyaga, maunawain at maging masipag. Hindi lang para sa pangsariling kapakanan, kundi para na rin sa ikabubuti ng nakararami. Higit sa lahat, wag nating alisin ang pananampalataya sa Diyos. Dahil siya lang naman ang may kakayahang baguhin at itama ang ating buhay. Nawa po, Kabanong, ay may aral ding nakuha ang ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Diyos na buhay na mapagpala at tunay na mahabagin. Amen. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pagsubaybay hanggang dulo. At syempre, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-leave ng comment, pindutin rin ang like button. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitahan ko po kayo na dalawin ng iba pa nating mga channel. Ang Pamela Clamil channel na kung saan nagnanarrate po ako bilang Lolo Pael, ko rin po bilang Kabanong. Bisitahin nyo rin ang bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na po ritong moving images. Kaya pwede na kayong manood habang nakikinig kayo ng narration na meron na rin pong music and effects. O di ba mas maganda? At para hindi na kayo mahirapang hanapin ang channel na ito, ilalagay ko po sa description o sa pinned comment ang link ng mga nasabing channel. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!